Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:44 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao. Siyempre, maayong aga, syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na sa panibago naman nga episode sang programa Iloilo Morning. Kaupod si Hope Torichante. Subong nga adlaw sang Lunes mga kaabyanan, ang aton ginabantayan amo ang State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. Kag kung madumduman sang aton nga mga tagpalamati ang nangin talumpati o kon speech sang presidente sa 2025 State of the Nation Address, sinoayhan ang makalipat sang mahiya naman kayo. Lakip ina sa mga nagtatak mga kaabyanan sa 2025 SONA ni PBBM. Gin-deliver niya ito, no? July 28, 2025. Almost pareho lang man subong, no? Sa imo yuhong nga July 27, kita ya subong, no? 2026. hindi mapundan. So, majority mga kaabyanan sa speech sang presidente Sa imo panglakat ginpahayag niya sa lengguwahe nga Filipino. ang imo nga supat Ini parang mas klaro, no? Mas maintindihan sa mga Pilipino. kay gali na Ginpahayag sang presidente sa iya 2025 SONA. Sort of recap mga kaabyanan ang iyang pagkadismaya. maunta Dismayado ang presidente mga walay kabulay. Hay kag iban pa nga mga mamamayan o kon mga pumuluyo sa nangin serbisyo sang gobyerno. agutan ng kami malipay. Bagay nga napahayag niya, no, ang mahiya naman kayo partikular, no, sa flood control projects. Ako gamudlak sa imo kahagayon makapugali. And with that, no, bangod sina mga kaabyanan, Ana ang dugan ko inday. promisa, no, si PBBM sang madasig kag epektibo nga paghatag sang serbisyo publiko. Inday bisan And syempre, no, kadungan sini ang iyaman nga panawagon, no, sa nga unity buhita matawhan. sa mga bag-o nga mga elected officials kaysang 2025 mga kabyanan. Kung mamo sa akin Nagpungko, no, ang mga bag-o halal nga mga
officials. Sa imo pang Sa sektor sang agrikultura, no, kung madumduman yung mga kaabyanan, sang 2025 SONA, supat, malapor sila. ginpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagpalapad, no, sang programa sang benteng bigas or 20 peso kada kilo nga bugas. Pinaagi, no, sa kadiwa ng Pangulo or kadiwa store kagiban pa nga mga sentro sa nga gobyerno. Sa bahin naman sang edukasyon mga kaabyanan, ginpasalig ni President Ferdinand Marcos Jr. sa mga manunudlo, no, ang pagbawas sang ilang administrative workload, pagpabaskog sang Academic Recovery and Accessible Learning o KONARAL program, pagpatindog sang masobra 3 kagatos, no, nga barangay child development centers, and syempre ang pagpadayon sa nga libreng edukasyon sa mga state universities and colleges, Makatulog and ang bulig pinansyal para sa mga estudyante. And speaking of bulig pinansyal para sa mga estudyante, mga kaabyanan, subong at July 2026 hindi mapunggan manghay-hay. gin-turn over na sang Hahahay. national government, no, pinaagi sa provincial government of Iloilo ang mga tseke nga kabahin sang bagong Pilipinas. Sana ang dugan Bawat barangay makikinabang. Kung sa diin, sa 200,000 pesos nga pondo sa kada barangay, 100,000 pesos makadto sa mga estudyante, no, bilang mga barangay scholars. So kada estudyante or 5 ka estudyante sa kada barangay makabaton sang 20,000 pesos. hay. Samtang ang another 100,000 pesos para naman sa mga priority projects sa mga barangay. Tanan kami malipay. Speaking of bawat barangay makikinabang nga mga benepisyaryo, mga kaabyanan, yari, no? Lakat Pamatian ta ang mga pahayag, pagpasalamat, kag ang mabulig sang pondo nga 200,000 pesos inda. gikan sa national government or particular sa Office of the President bilang kabahin, no, sang programa Bawat Barangay Makikinabang. Inday. Yari pamatian ta ang mga punong barangay sa probinsya sang Iloilo. Why? Pangabuhita matawhay. Inday. Sa dugan ko ka panalaytay. Kung mo sa akon nga tunay. Ako sa imo nalipay. So naka-interview kita mga kaabyanan sa mga punong barangay nga benepisyaryo sang Bawat Barangay Makikinabang. Lat sa imo kagayon. And syempre, no, ibaluon man naton, no, ang mga Sila na ang dugan ko. Inday. expectations ang aton nga mga local officials diri sa Western Visayas. Dali na gumbang. Wow. Yeah. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno. Ako po si Punong Barangay, President Jr. ng Barangay Indagan, Miagao, Iloilo. Nagpapasalamat ako sa ibinigay na 200,000 ng ating pamahalaan dahil malaking tulong po ito sa amin, sa aming barangay, lalo-lalo na sa aming mga scholars, 4-year students na katanggap so 20,000 pesos. Tulong po ito sa mga magulang na nagpapaaral ng kanilang mga anak at sa project na ating pinaglaanan galing sa ating barangay. Ang ginawa namin yung mga model blocks tsaka tent na talagang kailangan namin sa barangay. Gusto po ako nagpapasalamat sa ating pamahalaan, lalo-lalo na sa ating
mahal na Pangulo, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako si Luisa Solas, ang Barangay Malabag, Lucena. Lamagin sa takdamo nga makahatag na sining benepisyo sa amon nga barangay regarding na gid sa mga kabataan na mga this coming fourth year maghahatag may mga beneficiaries kami nga 5 kabilog na makabaton sila sa 20,000 nga pahalin sa kay Presidente Bongbong Marcos, no? Nabatian mga kabiyanan ang mga benepisyaryo sang bawat barangay makikinabang sa idalom no sang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Una, amo si Mr. Eduardo Momper Jr. ang punong barangay sang barangay Indag-an, Miag-aw, Iloilo, samtang si Ma'am Luisa Solas naman niya sang barangay Balabag, New Lucena ang naka-purple no. So sila ang pila lang sa mga 1,700 plus ka mga punong barangay no sa probinsya sang Iloilo nga makabaton sang 200,000 pesos. Hirit pagani ni Mama Solas no kabay pa mapadayon ang ini nga programa para nga mabuligan ang aton nga mga estudyante no nga makatapos sang ila pag-eskwela. Sa sining nga bahin mga kabiyanan, pamatian naman naton no ang mga expectations sa mga sa mga local officials sa probinsya sang Iloilo kag probinsya sang Guimaras. Katulog sang dugay. Ini mga kabiyanan kabahin sa gihapon para sa State of the Nation Address Unay. ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sining Lunes, July 27. Ay. Una at ang inaasahan natin dyan at pang maaasahan naman natin ang direksyon ng Presidente sa infrastructure, sa civil infrastructure natin sa pagmamadali na ma-implement natin ang mga big ticket infrastructure programs ng Presidente. Usually ano na yan sa tagal kong nakikinig sa SONA, 9 years as Congressman, really the what do you call this, the main event of every zone is kung ako lang, the infrastructure component, because that is really true. Why? Because the President knows that that is the economic driver. Yan ang economic driver ng natin, civil infrastructure, the infrastructure itself at and work. Yan. Number 2, siguro sa health din natin. Ang direksyon natin sa implementation ng universal health care, in which we are doing very good here in Iloilo. At again, ulitin po, sa agriculture, especially ang mga rice initiatives ng Presidente, ang huli natin mga regulatory measures, in balancing, and we are happy because we are totally aligned, and maganda ang ginagawa natin dito sa pag-align sa programa ng national government at pagdagdag ng kung ano man ang madadagdag natin dyan sa food security ng buong bansa. The President for the last 2 years probably of his administration, the things that he wanted to push, and the long-term plans of the President insofar as agriculture is concerned, and some programs and initiatives that he would like to finish and complete before he steps down in 2020. So ito yung mga bagay na gusto nating marinig. And I am also expecting whether he would be giving some announcements
insofar as the scheduled barangay and SK elections, what will be now the stand of the President? Is he going to certify as urgent the bill for the resetting again of or the fixing of term of the barangay and SK officials? So this is one thing that I am looking forward to, especially na at least yung mga barangay at mga SK officials natin would be guided on these particular things. Will you be attending, sir? Yes, I will be attending. I have, as a member of the Executive Committee of the League of Municipalities of the Philippines, we were invited by the Speaker to join him this SONA of the President. And under its leadership, I think that's one. And number two, siguro ang mga future prospects of the government regarding sa poverty alleviation, regarding infrastructure projects, and other special programs siguro sa vulnerable sectors. And maybe, kung may mga impact projects that the government wants to implement, no? And I think because they are also formulating some special projects para man sa community. And I think they are now going grassroots because they are giving importance to LGUs, and local government units, and likewise the barangays. I have an invitation coming from the National Directorate of our League of Municipalities of the Philippines. So I think I will be attending. Nabatian mga kabiyanan, si Mayor Suzette Mamon, si Mayor John Edward Gando, kag si Governor Arthur Defensor Jr. Para naman ina sa expectations sa mga local officials sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. subong nga Lunes. So in other words mga kabiyanan, ginalauman ang mangin priorities sang presidente for the last 2 years sang iya termino bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Sa imo yung nga tunay, tughan ko sa imo nalipay. So attendance check naman niya para sa aton mga local officials. Magtambong personal sa SONA sang presidente si Mayor Suzette Mamon sang Badyangan. Kag si Mayor John Edward Gando sang Jordan Guimaras. And mga kabiyanan, ululupod kita nga magbantay, magpamati sang State of the Nation address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sugod alas 3 karon sa hapon, mga kabiyanan, ibaluon nato pinaagi sa special coverage sang Radyo Pilipinas ang mangin pahayag, mga pronouncements sang presidente. Madamo gid nga salamat mga kabiyanan sa inyo nga pag-upod diri sa programa Iloilo Morning sa mga nagtutok sa Facebook kag sa radyo sa 585 AM. Thank you man sa aton mga katuwang technical diri sa studio Sir Alan Defante kag sa transmitter si Sir Jones Sotahero. Angin kaupod ninyo mga kabiyanan, Hope Tarichante kag iniang Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Awit ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino.
mula sa aming lahat sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo